Nagsimula ang katapusan ng mundo ni Ara Reyes sa isang tasang mainit na kape. Hindi pa man niya tuluyang nailalapag ang tasa sa mesa, dumulas na ito sa kanyang nanginginig na kamay. Sa isang iglap na parang pinabagal ng tadhana, napanood niya ang pagtilapon ng itim na likido, ang pagguhit nito sa hangin, at ang perpektong pagbagsak nito sa dibdib ng pinakamahal na suwit na nakita niya sa buong buhay niya. Isang puting suwit. Isang itim na mansa. At isang nakabibinging katahimikan. Napako si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib, isang drum roll para sa kanyang nalalapit na kamatayan sa unang araw pa lang ng trabaho. "Sir!" Halos pabulong na sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ang lalaking nasa harapan niya, si Marco Valencia, ang numero 1 supermodel sa buong Pilipinas, ay hindi gumalaw. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Ang mga mata niyang kulay kape ay tila nagyelo, nakatitig sa mansa na parang iyon ang pinakamalaking krimen na nasaksihan niya sa buong buhay niya. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan niya. Gusto niyang bawiin ang nakaraang 30 segundo. Ang trabahong ito ang pag-asa ng kanyang pamilya. Ang sweldong ito ang pampaaral sa mga kapatid niya. At ngayon, sa unang oras pa lang, sinira niya ang isang damit na marahil ay katumbas na ng isang taon niyang sahod. "I'm sorry, sir. Hindi ko po sinasadya. Pipupunasan ko po eh." Nagmamadali siyang kumuha ng tissue, ngunit bago pa man niya maidampi iyon, isang malamig na boses ang pumigil sa kanya. "Don't touch it." Dalawang salita lang iyon, pero para itong yelo na bumaon sa puso ni Ara. Walang sigaw, walang galit. Isang malamig at patag na utos lang na nagparamdam sa kanya na siya ang pinakamaliit at pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang tingin mula sa mansa patungo sa mga mata ni Ara. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang buong bigat ng kanyang kabiguan. "Get out," mahinang sabi ni Marco, bago tumalikod at naglakad papasok sa kanyang dressing room, iniwan si Ara na nakatayo roon, nanginginig at basang-basa sa kahihiyan. Ilang oras ang lumipas. Pilit na iwinaksi ni Ara ang nangyari. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang maging propesyonal. Inayos niya ang schedule ni Marco, sinagot ang mga tawag, at siniguradong lahat ng kailangan nito para sa photoshoot ay nakahanda. Mula sa isang sulok, pinanood niya si Marco sa harap ng kamera. Ang lalaking malamig at walang emosyon kanina ay nag-iba ng anyo. Bawat paggalaw ay mayangas. Bawat pagtitig sa lente ay nangakit. Ang ngiti niya, kahit alam ni Arang peke, ay kayang magpatunaw ng kahit sinong babae. He was perfect. Isang Diyos na bumaba sa lupa para ipakita sa mga mortal kung ano ang itsura ng perpeksyon. Ngunit natapos ang mahika nang matapos ang photoshoot. Isang batang babae, marahil mga 7 taong gulang, ang lumapit kay Marco, may hawak na maliit na notebook at panulat. "Sir Marco, pwede po magpa-picture at autograph?" Nahihiyang tanong ng bata. Ang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Tumingin lang si Marco sa bata, walang bakas ng ngiti. "I'm busy," maikling sagot nito bago naglakad palayo, dire-diretso. Nakita ni Ara kung paano nawala ang ningning sa mga mata ng bata, kung paano ito napayuko at dahan-dahang tumalikod. Isang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang iyon. Ang Marco Valencia sa harap ng kamera at ang Marco Valencia sa totoong buhay ay dalawang magkaibang tao. At ang isa sa kanila ay nakakatakot. Nang mag-isa na lang sila ulit sa opisina, pilit na ginawa ni Ara ang sarili na abala. Ayaw niyang mapansin. Ayaw na niyang magkamali ulit. Habang inaayos niya ang mga dokumento sa isang sulok, narinig niya ang pagring ng cellphone ni Marco. Sumagot ito sa mahinang boses, kaya't hindi niya sana papansinin. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay pumukaw sa kanyang atensyon. "Hindi. Hindi ko kaya," sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pamilyar na lamig, pero sa pagkakataong ito, may kasama itong panginginig. "Please, huwag ngayon." May sinabi ang kausap nito sa kabilang linya. "Alam ko. Sa tingin mo ba hindi ko alam? Kasalanan ko ang lahat ni." Napatigil si Ara sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Marco na nakatalikod, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang noo, ang mga balikat ay tensyonado. "Mika, patawarin mo ako." "Mika,
Ang pangalang iyon ay binigkas niya na parang isang panalangin, isang sumpa, at isang pagsusumamo, lahat sa iisang hininga. Pagkatapos ay bigla niyang ibinaba ang tawag. Isang nakabibinging katahimikan na naman ang bumalot sa silid. Pero iba na ito sa katahimikan kanina. Ito ay puno ng sakit. Puno ng isang sikretong hindi maintindihan ni Ara. Tapos na ang araw. Niligpit na ni Ara ang kanyang mga gamit, handa nang umuwi at harapin ang katotohanang baka bukas ay wala na siyang trabaho. Paglabas niya ng building, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Wala siyang payong. Napabuntong hininga na lang siya. Perpektong pagtatapos para sa isang perpektong bangungot na araw. Habang nag-iisip kung paano siya uwi, isang anino ang tumabon sa kanya. Pagtingala niya, nakita niya si Marco. Nakatayo sa tabi niya, hawak ang isang itim na payong. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ito tumingin sa kanya. Inabot lang nito ang payong sa kanya. Nag-aalangan si Ara na tanggapin yon. Pero sir, paano po kayo? Hindi sumagot si Marco. Itinulak lang nito ng bahagya ang payong papunta sa kanya, bago tumalikod at nagsimulang maglakad sa ilalim ng ulan, hinahayaang mabasa ang kanyang mamahaling damit at perpektong buhok. Naiwan si Ara na nakatayo roon, hawak-hawak ang payong, ang puso niya ay naguguluhan. Pinanood niya ang papalayong anyo ni Marco. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya itong biglang huminto. Itinaas nito ang isang kamay at idiniin sa kanyang dibdib, na parabang may isang matinding sakit siyang nararamdaman. Napayuko ito saglit, bago muling nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa tuluyan ng lamunin ng gabi. Nakatitig lang si Ara sa kawalan, ang payong ni Marco sa kanyang kamay ay parang isang malaking tandang pananong. Ang lalaking perpekto ay may lamat. Ang lalaking yelo ay may tinatagong apoy. At sa hindi malamang dahilan, mas kinabahan siya sa natuklasan niyang ito kaysa sa natapon niyang kape kaninang umaga. Para kay Marco Valencia, ang kontrol ay lahat. Kinokontrol niya ang kanyang diet, ang kanyang pag-ehersisyo, ang kanyang schedule, at higit sa lahat, ang kanyang emosyon. Ang kanyang buong buhay at karera ay itinayo sa pundasyon ng isang perpekto at hindi matinag na imahe. Pero sa loob ng 24 na oras, 2 beses nang nabasag ang kontrol na yon dahil sa isang tao, si Ara Reyes. Ang pagtapon ng kape. Ang pagbigay ng payong. Parehong maliliit na bagay, pero para sa isang tulad ni Marco, ang mga iyon ay mga lamat sa pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili. Kinaumagahan, pinanood niya si Ara mula sa kanyang opisina. Tahimik itong kumikilos, inaayos ang mga papeles, sinasagot ang mga tawag ng may kahusayan na taliwas sa kapalpakan nito kahapon. Hindi niya maipagkakaila, magaling ito sa trabaho. Masyadong magaling. At iyon ang lalong nagpagulo sa isip niya. Dahil hindi lang siya isang ordinaryong bagong assistant. Siya yon. Ang batang babae sa mall. Ang batang babae na may malalaking matang takot, nawawala sa gitna ng dagat ng mga tao. Ang pagtulong niya rito noon ay isang biglaang desisyon, isang paraan para kahit paano ay pagaanin ang bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib. Isang maliit na kabutihan para pagtakpan ang isang malaking kasalanan. At ngayon, araw-araw niya itong makikita. Araw-araw, ipapaalala nito sa kanya ang nakaraan na pilit niyang tinatalikuran. Kailangan kong panatilihin ang distansya, sabi niya sa sarili. Hindi ito pwedeng personal. Trabaho lang. Ang gabi ay dinala sila sa grand launch ng isang bagong luxury perfume. Ang ballroom ay puno ng mga kumikinang na ilaw, mga tunog ng nag-umpugang champagne glasses, at mga peking ngiti. Ito ang mundo ni Marco. Isang entablado kung saan siya ang bida. At sa tabi niya, ang kanyang leading lady, si Katrina Imperial. Maganda si Katrina, walang duda. Balot sa isang pulang gown na yakap ang kanyang perpektong katawan, siya ang larawan ng karangyaan. Ngunit sa likod ng mga matang nang aakit sa kamera, ay mayroong talim na si Marco lang ang nakakakita. Darling, bulong ni Katrina, ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sino iyang anino na laging nakasunod sayo? Tumingin ito kay Ara, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, laging handa kung may kailangan si Marco. She's in by new maikling sagot ni Marco, ang atensyon ay nasa mga photographer. Oh. Ni personal assistant. Inikot ni Katrina ang salita sa kanyang bibig na parabang iyon ay isang uri ng sakit. Ilang sandali pa, lumapit si Katrina kay Ara. Miss, can you get me a glass of water?
I'm so thirsty, utos nito, ang boses ay matamis pero puno ng pagmamataas. Mabilis na tumalima si Ara. Sa pagbalik nito dala ang baso ng tubig, biglang inadulas si Katrina habang dumadaan si Ara, dahilan para matapon ang tubig sa mamahalin nitong pulang gown. Oh my God! Look what you did, malakas na sigaw ni Katrina, sapat para makuha ang atensyon ng ilang mga bisita sa malapit. You clumsy girl! Alam mo ba kung magkano itong gown na to? Nakita ni Marco ang lahat. Ang sinadyang pagbangga ni Katrina. Ang gulat at hiya sa mukha ni Ara. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang ulo, isang pagkainis sa walang kwentang pag-arte ni Katrina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napalibutan na sila ng mga kamera. Ang kanyang imahe. Kailangan niyang protektahan ang kanyang imahe. Kaya nanatili siyang tahimik, isang neutral na manonood sa sarili niyang entablado. Nakita niya ang pagyuko ni Ara, ang panginginig ng mga kamay nito habang paulit-ulit na nagsasabi ng sorry. At sa sandaling iyon, kinamuhian niya ang sarili niya. Ang gabi ay patuloy na lumala. Isang matapang na reporter mula sa isang gossip magazine ang nagawang makalusot sa mga security. Itinutok nito ang mikropono sa mukha ni Marco. Marco, totoo ba ang balibalita na ang relasyon ninyo ni Katrina Imperial ay isang contractual arrangement lang para sa career ninyong dalawa? May nagsasabing malapit na itong matapos. Anong masasabi mo? Nagyelo si Marco. Ito ang tanong na pinaka-iniiwasan niya. Anumang isagot niya ay magiging bala laban sa kanya. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang pagkawala ng kontrol. Tumingin siya sa kanyang manager, si Sir David, na sumsenyas na huwag sumagot. Ngunit ang reporter ay mapilit. Sir, the simple yes or no will do. Is your love for her real? Napapalibutan na sila. Ang mga flash ng kamera ay parang mga kidlat na bumubulag sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Nawala siya. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng nabasag na salamin at mga pinggan ang narinig mula sa hindi kalayuan. Crash! Lahat ng atensyon, lahat ng kamera, ay napabaling sa pinanggalingan ng ingay. Nakita nila si Ara na nakatayo sa tabi ng isang natumbang tray ng mga pagkain, ang mukha ay puno ng pagkataranta. Ay, sorry po. Sorry. Naku, ang dulas, sabi nito, sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang sandaling iyon ng pagkagambala ay sapat na. Mabilis na kumilos ang security team ni Sir David, hinila si Marco palayo sa mga reporter at dinala siya sa isang ligtas na exit. Nakalabas sila. Nakahinga siya. Nailigtas siya. At ang nagligtas sa kanya ay ang babaeng hinayaan lang niyang mapahiya kanina. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Si Sir David ay nasa harap, abala sa telepono. Si Marco ay nasa likod, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Ara. Nang ihatid nila si Ara sa tapat ng apartment nito, at bago pa ito makababa, nagsalita si Marco. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Thank you for what you did back there. Hindi lumingon si Ara. Tumango lang ito ng bahagya, isang halos hindi mapansing galaw sa dilim. Trabaho ko po yon, sir. Pagkatapos ay bumaba na ito at mabilis na nawala sa loob ng gusali. Iniwan siyang mag-isa sa kanyang mga iniisip. Ang babaeng iyon ay hindi lang isang anino. Hindi lang isang paalala ng nakaraan. Mayroon siyang sariling lakas. Isang tahimik na tapang na hindi niya inaasahan. Nang makarating siya sa kanyang penthouse, umupo siya sa dilim. Ang katahimikan ay binasag ng pagring ng kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Katrina. Sinagot niya ito. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Mula sa kabilang linya, narinig niya agad ang matinis at puno ng galit na boses ni Katrina. Anong klaseng palabas iyon ng bago mong alalay, Marco? Are you trying to make me look like a fool? Napapikit si Marco, hinilot ang kanyang sentido. Pagod na pagod siya sa ganitong mga laro. She handled a situation, malamig niyang sagot. A situation that you created. Isang mapanuyang tawa ang narinig niya. Oh, really? Iniligtas ka niya? O nagpapapansin lang siya sayo? That girl is a social climber, I can smell it from a mile away. At hindi ko gusto ang amoy niya malapit sayo. She's my assistant, Katrina. Trabaho niya ang maging malapit sa akin, giit ni Marco, ang pasensya niya ay unti-unti nang nauubos.
Tapusin na natin to, pagod na ako. No, hindi pa tayo tapos, biglang nagbago ang tono ni Katrina. Nawala ang pag-arte, napalitan ito ng isang malamig at kinakalkulang banta. We will talk about this. I'm making this very simple for you, darling. Naramdaman ni Marco ang paglamig ng hangin kahit sa loob ng kanyang sariling penthouse. I don't like your new assistant, Marco. Ayoko sa kanya, mariing sabi ni Katrina, bawat salita ay may bigat. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago niya ibagsak ang kanyang huling baraha. Kaya mamili ka. Natahimik si Marco, naghihintay. Alis siya, sabi ni Katrina, ang boses ay parang talim ng kutsilyo. O ang kontrata natin ay magkakaroon ng ilang mga bago at mas interesanteng probisyon. At alam nating pareho na hindi mo yon magugustuhan. Click! Ibinaba ni Katrina ang tawag, iniwan si Marco sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang ultimatum ay malinaw. Ang banta ay totoo. Napatingin siya sa kawalan, sa salamin ng bintana kung saan nakikita niya ang sarili niyang anyo na nababalot ng dilim. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang kontroladong buhay, ay may bago na namang banta. At ang pangalan ng bantang iyon ay hindi Katrina. Ang pangalan nito ay Ara Reyes. Hindi sinasagot ni Marco Valencia ang kanyang telepono. Iyon ang unang senyales na mayroong mali. Para sa isang taong halos ikinakabit ang cellphone sa kanyang kamay, ang katahimikan mula sa linya ni Marco ay mas maingay pa sa sigaw. Pagkatapos ng 3 hindi nasagot na tawag at 2 mensaheng hindi man lang nabasa, si Sir David na mismo ang tumawag kay Ara. Ara, I'm in a meeting in Laguna. Hindi ko matawagan si Marco. It's not like him. Pwede mo ba siyang puntahan sa kondo niya? Just to check. Baka na-overwork lang kahapon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara. Ang penthouse ni Marco. Ang personal na espasyo nito. Ang ideya pa lang na pasukin yon ay parang isang paglabag sa isang sagradong utos. Ngunit ang pag-aalala sa kanyang boses ay mas malakas. Okay po, sir. Pupuntahan ko po siya ngayon. Pagdating niya sa harap ng malaking pinto ng penthouse, kumatok siya ng 3 beses. Mahina sa una tapos medyo mas malakas. Walang sagot. Ginamit niya ang spare keycard na ibinigay sa kanya ni Sir David para sa mga emergency. Sa pagbukas ng pinto, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang apartment ni Marco ay malawak at malamig. Kulay abo, puti at itim ang nangingibabaw. Minimalist. Malinis. Walang bakas ng personal na gamit na para bang isang mamahaling hotel room na walang nakatira. Sir Marco, mahinang tawag niya, ang boses ay tila nilamon ng kalawakan ng lugar. Sir! Naglakad siya papasok, ang bawat hakbang ay maingat. Sinilip niya ang kusina. Walang tao. Ang sala. Walang tao. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lumalaki. At doon, sa sahig sa tabi ng malaking bintana na tanaw ang buong syudad, nakita niya siya. Nakasandal si Marco sa pader, nakaupo sa sahig, ang isang braso ay nakapatong sa kanyang nakataas na tuhod. Ang kanyang mukha ay namumula, ang buhok ay magulo at basa sa pawis. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Sir, sigaw ni Ara, ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Dali-dali siyang lumapit at lumuhod sa tabi nito. Idinampi niya ang likod ng kanyang palad sa noo nito. Nag-aapoy ito sa lagnat. Sir Marco, anong nangyari? Idinilat ni Marco ang kanyang mga mata, ngunit ang tingin nito ay malabo at hindi nakapokus. Ara ni. Bulong nito, ang boses ay paos. Ang lamig gi. Paano niyang dadalhin ang malaking lalaking ito papunta sa kwarto? Wala siyang panahon para mag-isip. Inakay niya ang isang braso ni Marco sa kanyang balikat, at gamit ang lahat ng kanyang lakas, dahan-dahan niya itong itinayo. Mabigat si Marco at halos sumuko na si Ara. Ngunit ang bawat umbol nito, dahil sa hirap at sakit ay nagbibigay sa kanya ng panibagong determinasyon. Inalalayan niya ito papasok sa kwarto at maingat na inihiga sa kama. Kumuha siya ng planggana na may maligamam na tubig at isang malinis na bimpo. Habang pinupunasan niya ang nagpapawis na noo nito, narinig niya itong nagsalita. Mga salitang hindi para sa kanya. Mika, ungol nito sa gitna ng kanyang pagkadeliryo. Patawad. Huwag mo akong iwan. Napatigil si Ara. Ang boses ni Marco ay puno ng sakit,
isang uri ng pagdurusa na hindi pa niya kailanman narinig mula rito. Ang pangalang Mika ay paulit-ulit na binabanggit, parang isang sirang plaka ng kalungkutan. Bigla, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, desperado, na para bang siya ang tanging bagay na pumipigil dito mula sa pagkalunod. Nag-init ang mga pisngi ni Ara. Ang init ng kamay ni Marco ay tumagos sa kanyang balat, nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Mika. Sorry, hindi ko sinasadyan. Patuloy nitong bulong, ang mga mata ay nakapikit pa rin, ang mukha ay puno ng paghihirap. Ang puso ni Ara ay tila pinipiga. Sino si Mika? Ano ang kasalanan na patuloy na bumabagabag sa lalaking ito? Ang imahe ng perpektong supermodel ay unti-unting gumuho sa kanyang harapan, at ang nakikita niya na lang ay isang lalaking nalulunod sa sarili niyang mga multo. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niya lang itong hawakan ni Marco, na para bang ang simpleng pagdampi na iyon ay makapagbibigay ng kahit kaunting kapayapaan sa naguguluhang isipan nito. Ipinagpatuloy niya ang pagpunas sa mukha at leg nito. Ang suot nitong puting shirt ay basang-basa na sa pawis. Kailangan niya itong palitan. Nag-aalangan siya, ngunit alam niyang kailangan para bumaba ang lagnat nito. Sa nanginginig na mga kamay, maingat niyang hinawakan ang laylayan ng damit nito. Dahan-dahan niya itong itinaas. At habang ginagawa niya iyon, isang bagay ang nahagip ng kanyang mga mata, isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malaking peklat. Napasinghat si Ara, ang kanyang mga kamay ay napahinto sa ere. Hindi ito isang ordinaryong peklat mula sa isang simpleng sugat. Ito ay malawak, sumasakop sa malaking bahagi ng likod ni Marco, mula sa kanyang balikat pababa. Ang balat doon ay magaspang at kulubot, may mapula-pulang kulay na may bahid ng puti. Ito ay isang permanenteng mapa ng isang nakaraang trahedya. Isang peklat mula sa matinding pagkasunog. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pagiging mailap nito. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata kapag akala niya ay walang nakatingin. Ang pangalang Mika na binabanggit niya nang may kasamang panginginig at pagsisisi. Ang sikretong ito, ang sakit na ito ay literal na nakaukit sa kanyang balat. Isang matinding awa ang bumalot sa puso ni Ara, tinabunan ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Dahan-dahan, na may kasamang pag-iinat na parang humahawak ng isang babasaging bagay, ibinaba niya ang damit ni Marco. Itinago niya muli ang sikretong hindi naman dapat niya nakita. Hinawakan niyang muli ang kamay nito, pero sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito kilig. Ito ay isang pagnanais na magbigay ng kahit kaunting ginhawa, isang tahimik na pangako na ang kanyang sikreto ay ligtas sa kanya. Patuloy siyang nagpunas, nagpalit ng bimpo, at binantayan ang paghinga nito hanggang sa unti-unting kumalma ang katawan ni Marco. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, biglang dumilat ang mga mata ni Marco. Sa pagkakataong ito, hindi na ito malabo. Nakatitig ito ng diretsyo sa kanya. Ang lagnat ay naroon pa, ngunit may bahid ng pagkilala sa kanyang mga mata. Ara ni. Isang salita lang iyon, isang bulong na halos kinain ng katahimikan. Ngunit para kay Ara, iyon ang pinakamalinaw na salitang narinig niya mula rito. Hindi Mika, kundi Ara. Nakita siya nito. Bago pa man siya makasagot, muling pumikit ang mga mata ni Marco, at muli itong nahulog sa isang mahimbing na tulog. Pero sa pagkakataong ito, ang kanyang paghinga ay mas malalim na, mas payapa. Ang pagkakahawak sa kamay ni Ara ay bahagyang lumuwag, hindi na desperado, kundi isang simpleng pagkapit na lang. Doon, sa tabi ng kama, habang pinagmamasdan ang natutulog na mukha ng kanyang boss, dinalaw ng antok si Ara. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa gilid ng kama, ang kamay niya ay nakakapit pa rin sa kamay ni Marco. Nagising si Ara sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Nanatili siyang nakapikit ng ilang sandali, pinakikiramdaman ang naninigas niyang leeg at ang manhid niyang braso. Nasaan siya? Pagkatapos ay bumalik ang lahat sa kanya. Ang lagnat. Ang peklat. Ang pangalang Mika. Ang kamay niya na hawak pa rin ni Marco. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang kamay nilang magkahawak sa ibabaw ng puting kumot. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Maingat, na parang ayaw niyang putulin ang mahikang bumabalot sa sandaling iyon, sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit bago pa niya ito magawa, naramdaman niyang humigpit ang pagkakahawak sa kanya. Napatingala siya. Gising na si Marco.
Ang mga mata nito, na kagabi ay malabo at puno ng lagnat, ay ngayon ay malinaw na. Masyadong malinaw. At nakatitig ito ng diretsyo sa kanya. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Ang init na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang ginhawa ay ngayon ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. "Good morning, sir," nauutal niyang sabi. "Kamusta na po ang pakiramdam niyo?" Hindi agad sumagot si Marco. Dahan-dahan itong umupo, ang bawat galaw ay kontrolado. Iniwasan nito ang kanyang tingin. Kinuha nito ang kumot at itinakip sa katawan, na parabang itinatago hindi lang ang lamig, kundi pati na rin ang sarili nito mula sa kanya. Pagkatapos ng isang nakabibinging katahimikan, sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang init at kahinaan na nakita ni Ara kagabi ay ganap nang nawala. Ang bumalik ay ang pader na yelo. Ang malamig, walang emosyon na maskara ng isang Marco Valencia na kilala ng lahat. "Thank you," sabi nito. Ang boses ay formal at walang bahid ng anumang personal na damdamin. Tumango lang si Ara, hindi alam ang sasabihin. "But what happened last night?" Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay matalim at direkta. "Forget about it, Lee." Natigilan si Ara. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. "It never happened," dagdag pa nito, bawat salita ay mas malamig kaysa sa nauna. "You're the assistant. You did your job. That's it, nothing more." Hindi makapagsalita si Ara. Naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib, na parabang may isang kamay na humihigpit sa paligid ng kanyang puso. Ang lahat ng pag-aalala, ang lahat ng awa, ang koneksyon na naramdaman niya kagabi, lahat iyon ay binura ng dalawang pangungusap. Napayuko siya para itago ang pangingilid ng kanyang mga luha. Tumango siya dahil yun na lang ang kaya niyang gawin. "Sige po, sir," halos pabulong niyang sabi, bago dali-daling tumayo at kinuha ang kanyang bag. Hindi na niya ito tinignan. Hindi na niya kaya. Naglakad siya palabas ng kwarto, palabas ng penthouse, at isinara ang pinto sa likuran niya. Bawat hakbang palayo ay parang isang milya ang bigat. Kagabi, naramdaman niya ang init sa gitna ng lamig. Ngayong umaga, ang tanging naiwan na lang ay ang lamig na mas matindi pa kaysa dati. Ang pagitan ni Marco at ni Ara ay naging isang malawak at nagyelong karagatan. Mula nang itaboy niya ito palayo sa kanyang penthouse, isang pader na mas matibay pa sa semento ang itinayo niya sa pagitan nilang dalawa. Naging propesyonal ang lahat. "Sir." "Okay, sir." "Yes, sir." Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa kanya sa bawat bigkas, isang paalala ng init na siya mismo ang pumatay. Ang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema, ngunit itinago niya ito sa likod ng parehong maskara na suot niya araw-araw. Kailangan niya ng kontrol. Iyon ang tanging paraan para mabuhay. Ngunit ang kontrol ay isang ilusyon. At ang ilusyon na iyon ay malapit ng mabasag. Pumasok si Sir David sa kanyang opisina na parang isang bagyo, ang mukha ay mas madilim pa sa paparating na unos. Walang salita, inilapag nito ang isang tablet sa kanyang mesa. Sa screen, isang litrato. Malabo, kuha mula sa malayo, ngunit malinaw na siya yon, nakatayo sa labas ng kanyang kondo. At sa tabi niya, si Ara, inaabot sa kanya ang payong. Ang headline sa itaas ay sumisigaw sa malalaking pulang letra. "Sino ba ni misteryosong personal assistant, si buhay na Marco Valencia?" Isang third-party relasyong Martrina. Isang nakabibinging galit ang kumulo sa loob ni Marco. Isang galit na hindi para sa tabloid, kundi para sa sarili niya. Ang kaguluhan ito, siya ang may gawa. "I will sue them," mariin niyang sabi, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. "I will release a statement. I will tell them." "You will tell them what, Marco?" Putol ni Sir David, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Na inalagaan ka niya dahil may lagnat ka. That will only add fuel to the fire. They will twist it, sasabihin nilang may nangyari sa inyo. Marco, for years we have built this image. One wrong move and it will all crumble." Napasabunot si Marco sa sarili niyang buhok. "So what do? We do nothing. Hahayaan nating sirain nila ang pangalan ng isang inosenteng tao." Ang tinig niya ay tumaas, puno ng bigong galit. Ang huling bagay na gusto niyang mangyari ay madamay si Ara sa dumi ng mundo niya. "There is a way," sabi ni Sir David, ang kanyang mga mata ay seryoso. "But you're not going to like it,
At bago pa man makasagot si Marco, tumunog ang kanyang telepono. Katrina. I told you, didn't eh? Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay matamis na parang pulot, ngunit may lason. I told you she was trouble. Ngayon, tingnan mo ang gulo na ginawa niya. Hindi niya ito ginawa, Katrina. Tayo ang may gawa nito, sagot ni Marco, ang bawat salita ay kinokontrol para hindi sumabog. It doesn't matter kung sino ang may gawa. Ang mahalaga ay kung paano natin ito ayusin, sabi ni Katrina, at narinig ni Marco ang ngiti sa kanyang boses. At mayroon akong perpektong solusyon. Very public, very romantic solution. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Marco. Alam na niya kung saan ito papunta. May guesting tayo sa Tonight with Star bukas ng gabi. Ang pinakasikat na talk show sa bansa. Milyon-milyon ang nanonood, pagpapatuloy ni Katrina. And there, in front of everyone, you will do something grand. Something unforgettable. Napapikit si Marco. Katrina, don't. You will propose to me, Marco. Ang mga salita ay parang isang sentensya ng kamatayan. You're insane. I'm a genius pagtatama nito. Isipin mo. Isang public proposal. Walang sinuman ang magdududa pa sa relasyon natin pagkatapos noon. The rumors will die. Your career will be safe. Nunoy career will be safe. It's a win-win. And if I say no, paghamon ni Marco, kahit alam na niya ang sagot. Natahimik si Katrina sandali, at nang magsalita siyang muli, ang boses niya ay naging kasing talim ng yelo. Kung magno ka, Marco, baka mapilitan akong magkwento pa sa press. Mga kwento tungkol sa ating totoong relasyon. Tungkol sa kontrata natin. I'm sure they would love to hear all the juicy details. So, I will ask you again ano ang isusuot mo para sa proposal natin bukas. Wala siyang pagpipilian. Siya ay isang hari sa kanyang sariling chessboard, ngunit sa isang galaw lang, siya ay na-checkmate. Ang backstage ng studio ay isang organisadong kaguluhan. Mga taong nagtatakbuhan, mga sigawan ng floor director, at ang nakakabulag na liwanag ng mga ilaw. Para kay Marco, iyon ay isang perpektong representasyon ng impyerno. Sa isang sulok, nakita niya si Ara. Nakikipag-usap ito sa isang staff, tinitiyak na ang tubig at tuwalya ni Marco ay nakahanda. Professional. Mahusay. Na para bang hindi siya ang sentro ng isang national scandal. Na para bang hindi niya sinira ang puso nito ilang araw lang ang nakalipas. Ang pagiging kalmado nito ay lalong nagpahirap sa dibdib niya. Nilapitan niya ito. Nang makita siya ni Ara, bahagya itong napaatras bago muling ibinalik ang isang neutral na ekspresyon sa kanyang mukha. Sir, okay na po ang lahat. 5 minutes na lang po, sabi nito, ang boses ay patag. Tinitigan siya ni Marco. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang ipaliwanag na napipilitan lang siya. Gusto niyang sabihin na ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Ngunit sa likod ni Ara, nakita niya si Sir David na umiiling, isang babala. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay dalawang salita na puno ng kahulugan na si Ara lang ay hindi maintindihan. I'm sorry. Nakita niya ang bahagyang pagkalito sa mga mata ni Ara, na mabilis ding napalitan ng isang maliit at pilit na ngiti. Marahil, inisip nitong humihingi siya ng tawad sa pagiging malamig niya. Okay lang po, sir. Trabaho lang po ito, sagot nito. Galingan niyo po. Good luck, sir. Ang mga salitang good luck, sir, ay parang isang sumpa. Isang basbas para gawin ang pinakamasamang bagay na gagawin niya sa kanyang buhay. 2 minutes, sigaw ng floor director. Tumalikod si Marco at naglakad papunta sa entablado. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 libra. Ang interview ay isang malaking pagpapanggap. Tawanan. Mga matatamis na kwento. Mga peking tingin ng pagmamahal. Si Marco ay isang puppet at si Katrina ang puppeteer. So, Marco, sabi ng host, ang ngiti ay abot tenga. May isang malaking tanong ang buong bayan. Ano na nga ba ang susunod para sa inyo ni Katrina? Ito na. Ang sandali. Tumingin si Marco sa audience. Ngumiti. Pagkatapos, ang mga mata niya ay dahan-dahang lumingon sa gilid ng entablado, sa dilim ng backstage. At nakita niya si Ara. Nakatayo roon, nanonood, may isang maliit, sumusuportang ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ang bumaon ng pinakamasakit na punyal sa kanyang puso.
Dahan-dahan, lumuhod si Marco sa harap ni Katrina. Narinig niya ang hiyawan ng audience. Narinig niya ang peking pagkagulat ni Katrina. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito para ipakita ang isang kumikinang na singsing. Katrina Imperial, sabi niya, ang mga salita ay parang lason sa sarili niyang dila. Sa harap ng lahat ng naririto. Will you marry me? Yes. A million times, yes, sigaw ni Katrina bago ito yumakap sa kanya. Hinalikan siya ni Katrina. Isang mahaba, madamdaming halik para sa mga kamera. Ngunit ang mga mata ni Marco ay nanatiling bukas. Nakatitig sa direksyon ni Ara. At nakita niya ito. Nakita niya ang eksaktong sandali kung kailan nawala ang ngiti ni Ara. Nakita niya ang pagkalito na naging gulat, at ang gulat na naging isang hindi maipaliwanag na sakit. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa mga mata nito, na para bang isang kandila na biglang hinipan ng hangin. Hindi ito umiyak. Ngunit nakita ni Marco ang pagkadurob ng mundo nito sa isang iglap lang. Nang matapos ang programa, sa gitna ng malakas na palakpakan at pag-ulan ng konfeti, ang tanging gusto ni Marco ay takbuhin si Ara. Itinulak niya ng bahagya si Katrina at si Sir David, at tumakbo siya papunta sa backstage. Ngunit huli na siya. Ang lugar kung saan nakatayo si Ara kanina ay bakante na. Wala na siya. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang dressing room, umaasa, nagdarasal na nandoon lang ito. Pagbukas niya ng pinto, ang silid ay tahimik at walang tao. Maliban sa isang piraso ng papel. Nakatiklop ito ng maayos sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng isang baso ng tubig na inihanda nito para sa kanya. Kinuha niya ito sa nanginginig na mga kamay. Binuksan niya. Iyon ay isang sulat. Maikli lang. Sir Marco. Please accept the immediate resignation. Thank you for the opportunity. Sincerely. Ara Reyes. Ang pirma sa ilalim ay maayos, ngunit napansin ni Marco ang bahagyang panginginig sa dulo ng huling letra, na para bang isang patak ng luha ang sumira sa perpektong linya. Nabitawan niya ang papel. Napaupo siya sa upuan, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang palakpakan mula sa labas ay maririnig pa rin, ngunit para kay Marco, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng isang pusong nabasag. At hindi niya alam kung alin yon sa kanila. Ang pag-impake ay isang paraan ng paglimot. Iyon ang sinabi ni Ara sa kanyang sarili, habang maingat niyang inilalagay ang kanyang ilang gamit sa isang maliit na kahon. Bawat bagay na ipinapasok niya, ang planner, ang mga ballpen, ang maliit na notepad, ay isang alaala na pilit niyang tinatapon sa likod ng kanyang isipan. Pinayagan siya ni Sir David na bumalik sa penthouse ni Marco para kunin ang mga naiwan niyang gamit, siniguradong wala si Marco roon. Isang maliit na kabutihan sa gitna ng isang napakalaking sakit. Ang penthouse ay kasing lamig at kasing tahimik ng dati, ngunit para kay Ara, ang bawat sulok ay sumisigaw ng mga alaala. Doon sa sofa, kung saan niya unang nakita itong nakatulala. Doon sa kusina, kung saan niya ito ipinagtimpla ng kape. At ang kwartong iyon ang kwarto kung saan niya nakita ang isang bahagi nito na hindi para sa kanya. Tapusin mo na to, Ara, bulong niya sa sarili, pinipigilan ang mga luha na nagbabantang tumulo. Pumasok siya sa kwarto ni Marco. Ang puso niya ay kumirot. Ang amoy ng pabango nito ay nananatili pa rin sa hangin. Mabilis niyang kinuha ang kanyang charger na naiwan sa tabi ng kama. Sa pagyuko niya, natabig ng kanyang siko ang isang maliit na bote ng gamot sa nightstand. Gumulong ito sa sahig at pumasok sa ilalim ng kama. Naman, inis na bulong ni Ara sa sarili. Ayaw na niyang magtagal pa roon. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng kama. Madilim. Ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone para hanapin ang bote ng gamot. At doon, sa tabi ng bote, may isa pa siyang nakita. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Hindi ito malaki, marahil ay kasya lang sa isang pares ng sapatos. Mukha na itong luma, ang barnis ay nag-umpisa ng matuklap sa mga gilid. Hindi ito bagay sa modernong disenyo ng kwarto, na para bang ito ay isang lihim na itinago mula sa perpektong mundo ni Marco. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, inabot niya ito at dahan-dahang hinila palabas. Mabigat ito. Umupo siya sa sahig at maingat na inilagay ang kahon sa kanyang kandungan. Walang kandado. Sa nanginginig na mga kamay, itinaas niya ang takip.
Ang unang nakita niya ay isang tumpok ng mga lumang litrato. Mga litratong kupas na, ang mga kulay ay nagbago na dahil sa panahon. Kumuha siya ng isa. Isang batang Marco, marahil mga 10 taong gulang, na may isang malawak na ngiti, akbay-akbay ang isang batang babae na kamukhang-kamukha niya. Ito siguro si Mika. Ang saya sa mga mata nilang dalawa ay parang isang hiwa mula sa ibang mundo, ibang buhay. May mga medalya rin mula sa mga swimming competition, isang maliit na tropeo, at mga liham na nakatali ng isang pulang ribbon. Mga piraso ng isang buhay na matagal nang ibinaon. Isinalansan niya ang mga litrato para ibalik sa kahon ng may isang bagay na nahulog mula sa mga yon. Isang maliit na bagay na plastik. Dumapo ito sa sahig na may mahinang kalansing. Isang kislap ng kulay asul. Isang pamilyar na hugis. Napahinto sa paghinga si Ara. Dahan-dahan niyang dinampot ang bagay na yon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Iyon ay isang hair clip. Isang maliit na asul na hair clip na hugis paru-paro. Isang paru-paro na may isang maliit na gasgas sa isang pakpak. Ang kanyang paru-paro. Flashback. Ang amoy ng usok. Ang init ng apoy. Ang sigawan ng mga tao. Isang batang babae na umiiyak, hinahanap ang kanyang ina sa gitna ng kaguluhan sa isang palengke na nasusunog. Inay! Inay! Isang kamay ang humila sa kanya. Isang batang lalaki. Dito tayo. Halika na, sigaw nito, ang mukha ay puno ng takot. Tumatakbo sila magkahawak kamay. Ang init ay nakakapasong. Ang usok ay nakakasakal. Mika! Nasaan ka, Mika? Sigaw ng batang lalaki, ang boses ay basag sa takot. Bigla, natisod ang batang babae. Nadapa siya. Ang pagkakahawak nila ay naputol. Ang kanyang paboritong asul na hair clip na paru-paro ay tumalsik mula sa kanyang buhok. Tumingala siya sa batang lalaki, ang mga mata ay puno ng luha, umaasang tutulungan siya. Ngunit ang batang lalaki ay lumingon lang sa kanya sandali, ang mga mata ay nanlalaki sa takot hindi para sa kanya, kundi para sa apoy na palapit sa kanila. Sa isang iglap ng purong sindak, itinulak nito ang mga taong nakaharang, at sa kabuluhang iyon, natapakan at naitulak palalo ang batang babae. Iniwan siyang nakadapa sa sahig. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ng usok, ay ang likod ng batang lalaki na tumatakbo palayo. Katapusan ng flashback. Nabitawan ni Ara ang hair clip. Para siyang binuhusan ng isang baldeng na giyelong tubig. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang batang lalaki. Ang batang lalaki sa mall na tumulong sa kanya. Ang malamig niyang boss na nag-abot sa kanya ng payong. Ang lalaking inalagaan niya buong gabi. Ang lalaking dumurog sa puso niya sa harap ng buong bansa. Iisa lang sila. Si Marco Valencia ang batang lalaki sa palengke. Ang lahat ng pira-pirasong alaala ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isang nakakakilabot na larawan. Ang pagtulong niya sa mall. Ang pag-iwas niya. Ang tingin niya na parang may malalim na pinanghuhugutan. Ang peklat sa kanyang likod. Ang pangalang Mika na tinatawag niya sa gitna ng kanyang lagnat. Ang lahat ay dahil sa kasalanan. Hindi siya nakakita ng isang nawawalang dalaga sa mall. Nakita niya ang batang babae na iniwan niya sa gitna ng apoy. Ang pagkuha niya kay Ara bilang assistant ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang pagtatangka na pagbayaran ang isang utang na hindi kailanman mababayaran. Ang awa na naramdaman ni Ara sa kwarto kagabi ay napalitan ng isang malamig at matalim na kirot ng pagkakanulo. Lahat ay isang kasinungalingan. Isang malakas na kalabog ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ara. Napatayo si Ara na parang isang kidlat na tinamaan. Si Marco. Nakatayo ito sa may pintuan ng kwarto, ang mukha ay puno ng pagod, ngunit nang makita nito ang bukas na kahon sa sahig at ang hair clip sa tabi ng kanyang paa, ang pagod ay napalitan ng purong gulat at takot. Anong ginagawa mo? Sabi ni Marco, ang boses ay mahina, ngunit may panginginig. Hindi sumagot si Ara. Dahan-dahan niyang dinampot ang hair clip mula sa sahig. Itinaas niya ito, ipinakita sa kanya. Ang maliit na asul na paru-paro ay nanginginig sa kanyang kamay. Ito eh. Nagsimula siyang magsalita, ang boses niya ay basag. Ay sa akin. Ang mukha ni Marco ay biglang namutla na para bang nakakita ito ng multo.
Walang salita ang namutawi sa kanyang bibig. Ang lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang tanging natira ay ang batang lalaki sa palengke, na huli sa kanyang kasalanan. Alam mo, pagpapatuloy ni Ara, ang bawat salita ay isang akusasyon. Alam mo sa simula pa lang. Ang lahat ng ito ang pagtulong mo sa mall, ang trabahong ito, lahat ng ito ay palabas lang. Ara, let me explain. Nagsimulang magsalita si Marco, humakbang palapit. Huwag kang lalapit, sigaw ni Ara, at sa pagkakataong iyon, napaatras si Marco na parabang nasampal. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit hindi na niya ito pinansin. All this time, I thought maybe. Naisip ko na baka may pag-asa, umiling-iling si Ara, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pero awa lang pala. Awa at kasalanan. Yun lang pala ang halaga ko sa'yo. Hindi totoo yan, desperadong sabi ni Marco. Ara, makinig ka, Lee. So, all that kindness, all those moments, was it just out of guilt? Was it just pity? Tinignan niya si Marco ng diretsyo sa mata, ang lahat ng sakit at pagkadurog ay nakikita sa kanyang tingin. Sabihin mo sa akin, Marco, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay naging isang mapait na bulong. Kung hindi ako ang batang babae na iniwan mo sa sunog, papansinin mo ba ako? Ang tanong ay bumaon sa puso ni Marco. Hindi siya makasagot. Ang kanyang katahimikan ay isang nakabibinging pagkumpirma. Iyon na ang sagot na kailangan ni Ara. Tumalikod siya, ang puso ay durog sa 1,000 piraso. Kaya pala, bulong niya sa sarili, puno ng isang bagong tuklas na sakit. Kaya pala ganoon kadali para sa'yo nasaktan ako. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto, palabas ng penthouse, palayo sa lalaking nagligtas sa kanya, at siya ring sumira sa kanya ng 2 beses. Iniwan niya si Marco na nakatayo roon, mag-isa kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan, at ang bagong multo ng isang nasirang kasalukuyan. Ang pag-alis ni Ara ay hindi lang katahimikan. Iyon ay isang ingay. Isang dagundong sa loob ng bungo ni Marco, mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Ang kanyang penthouse, na dati isang santuwaryo ng kontrol, ay naging isang malamig na bilangguan. Bawat sulok ay may anino ni Ara. Bawat katahimikan ay may alaala ng kanyang mga huling salita. Kung hindi ako ang batang babae na iniwan mo sa sunog, papansinin mo ba ako? Ang tanong na iyon ay isang punyal na nakabaon sa kanyang dibdib, at bawat paghinga niya ay lalo lang itong itutulak paloob. Wala na siyang nagawa. Nahulog na siya sa bangin na matagal na niyang iniiwasan. At habang siya'y nahuhulog, hindi niya alam na may naghihintay pa pala sa kanya sa ibaba. Isang apoy. Nagsimula ito sa isang online article. Isang exclusive mula sa isang kilalang gossip writer. Ang headline ay brutal at walang awa, denhi madilim sikreto na Marco Valencia, bata, iniwan nagsunog para iligtas ba ni sarili. Sumunod ang bagyo. Ang kwento ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Iyon ang kwento ng sunog, ngunit binaluktot at pinaganda para sa mas malaking epekto. Sa bersyon na ito, si Marco ay hindi isang takot na bata. Siya ay isang duwag na kapatid na tumakbo at iniwan ang kapatid niyang si Mika. Siya ay isang halimaw na nagtulak sa isang batang babae na pinangalanan bilang si Ara Reyes para lang makatakas. Ang litrato niya ay nasa lahat ng news channels. Ang pangalan niya ay trending sa social media, kasama ng mga hashtag na #MarcoDuwag at #JusticeForAra. Ang mga endorsements niya ay nagsimulang mag-pull out. Ang kanyang mundo, na mainat niyang itinayo sa loob ng 1 dekada, ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Pinapanood niya ang lahat mula sa kanyang AI, na para bang isang manonood sa sarili niyang public execution. Wala siyang maramdaman. Manhid. Ang pinakamasama niyang bangungot ay nagkatotoo na. Wala nang itatago. Pumasok si Sir David sa kanyang penthouse, ang mukha ay 10 taong tumanda. May dala itong folder. Press conference. Bukas ng umaga. Ito lang ang paraan. Binuksan ni Marco ang folder. Sa loob, isang prepared statement. Isang script. Puno ito ng mga salitang corporate, mga legal na terminolohiya. Isang public apology na walang kaluluwa. Isang kasinungalingan para iligtas kung ano pa ang pwedeng iligtas. Sino ang nagsulat nito? Tanong ni Marco, ang boses ay walang buhay. Ang mga abogado ni Katrina, sagot ni Sir David. Bahagi ito ng deal para hindi na siya magsalita pa.
Natawa si Marco, isang tawang mapait at walang saya. Siyempre. Si Katrina. Ang huling pag-ikot ng kutsilyo. Kailangan mong gawin to, Marco, sabi ni Sir David, ang boses ay nagmamakaawa. Kabisaduhin mo. Iiyak ka kung kailangan. Humingi ka ng tawad. Baka, sa awa ng Diyos, may matira pa sa karera mo. Tinitigan ni Marco ang papel. Ang mga salitang nakasulat doon ay isa pang pader, isa pang maskara. Ilang kasinungalingan pa ba ang kailangan niyang isuot? Para saan pa? Wala na si Ara. Ang respeto niya sa sarili ay matagal ng durog. Ano pa ang pinoprotektahan niya? Ang press conference ay isang sirko ng mga buitre. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang mga kidlat, gustong hulihin ang bawat anggulo ng kanyang pagbagsak. Ang mga tanong ay ibinabato sa kanya na parang mga bato. Totoo bang iniwan mo ang kapatid mo? Anong masasabi mo kay Ara Reyes? Duwag ka ba, Marco? Naupo siya sa mahabang mesa, kasama si Sir David at isang abogado. Sa harap niya, ang script. Ang kanyang huling kaligtasan. Ang kanyang huling kasinungalingan. Tumingin siya sa mga mukha ng mga reporter. Puno ng galit. Puno ng panghusga. At sa dulo ng silid, malapit sa may pintuan, may nakita siyang isang pamilyar na anino. Si Ara. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw. Ang mukha niya ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata niya ay nakatitig sa kanya. Walang galit. Walang awa. Tanging isang malalim, tahimik na pag-unawa. Bago pa magsimula ang press conference, isang staff ang lumapit sa mesa. May dala itong isang baso ng tubig. Ngunit hindi ito malamig. Maligamgam. Pinabibigay po, sabi ng staff, tumango sa direksyon ni Ara. Tumingin si Marco sa baso ng tubig. Isang simpleng gesture. Isang nakasanayan. Isang paalala ng mga sandaling sila lang ang nakakaalam. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya, naroon pa rin siya. Hindi para husgahan siya. Hindi para iligtas siya. Kundi para samahan siya sa kanyang pagharap sa katotohanan. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Kinuha ni Sir David ang mikropono. Magandang umaga sa inyong lahat. And Marco Valencia will now read his official statement. Tumingin si Marco kay Sir David pagkatapos ay sa script. Kinuha niya ito. Ang mga kamera ay mas lalong nag-focus sa kanya, naghihintay. Hinawakan niya ang papel sa magkabilang dulo. At sa harap ng daan-daang kamera, sa harap ni Ara, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Maging si Sir David ay natigilan. Hindi ko babasahin yan, sabi ni Marco, ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay matatag at malinaw. Kinuha niya ang mikropono. Dahil pagod na akong magsinungaling. Tumingin siya ng diretsyo sa mga kamera. Totoo ang kwento, panimula niya, at ang bulungan ay lalong lumakas. May nasunog na palengke. May namatay na kapatid. At may isang batang babae na naiwan. Tumayo siya. Sa isang galaw na gumulat sa lahat, hinubad niya ang kanyang coat at itinaas ang likod ng kanyang damit. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga flash ng kamera ay panandaliang huminto. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-click ng mga lente. Ang kanyang peklat, ang kanyang sikreto, ay nakalantad na para makita ng buong mundo. Ang kapatid ko, si Mika, ang buhay ko, pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsimulang manginig, ngunit hindi sa takot, kundi sa emosyon. Nang magkasunog, hinila ko siya. Pero sa kaguluhan, nawala siya sa akin. Nakahawak ako sa kamay ng isa pang bata si Ara. Pero 10 taong gulang lang ako. Takot na takot. Ang tanging nasa isip ko ay hanapin ang kapatid ko. Kaya tumakbo ako. Huminga siya ng malalim. Hindi ko siya tinulak. Hindi ko siya iniwan ng sadya. Ako ay isang batang nawawala na naghahanap sa kapatid niyang nawawala rin. Sa pagtakbo ko, sa gitna ng takot at kaguluhan, hindi ko namalayan na may natamaan ako, na may naiwan ako. Nalaman ko lang iyon nang huli na ang lahat. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinunasan. Ang peklat na ito, sabi niya, habang ibinababa ang kanyang damit, ay hindi lang galing sa apoy. Ito ang marka ng araw na nawala ang kapatid ko. Ang marka ng araw na nabigo ako. At sa loob ng 15 taon, dinala ko ang kasalanan na yon.
Itinago ko ang sarili ko sa likod ng mga ngiti, ng mga damit, ng isang perpektong imahe. Dahil kinasusuklaman ko ang lalaking nasa ilalim ng lahat ng ito. Tumingin siya sa dulo ng silid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao lang. Lahat ng sinabi sa media tungkol kay Ara Reyes ay kasinungalingan. Hindi siya social climber. Hindi siya third party. She is a kind, decent woman who had the misfortune of working for a broken man. At, nung una, ang pagtulong ko sa kanya ay dahil sa guilt. Dahil nakita ko sa kanya ang pagkakataong itama ang isang pagkakamaling hindi na maitatama pa. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili para sa huling, pinakamabigat na katotohanan. Pero habang nakikilala ko siya, habang nakikita ko ang kanyang kabutihan, ang kanyang tapang ang kasalanan ay unti-unting napalitan ng ibang bagay. Isang bagay na totoo. Isang bagay na hindi ko naramdaman kailanman. Ang kanyang tingin ay hindi na humiwalay kay Ara. Para bang sila na lang ang tao sa silid na yon. Hindi ko hinihingi ang inyong pag-unawa. At lalong hindi ko hinihingi ang inyong awa, sabi niya sa mga kamera, bago muling ibinalik ang kanyang tingin kay Ara. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na narinig ng buong mundo. I am not asking for forgiveness. I am just asking to tell the truth. And the truth is ni. Napalunok siya, ang kanyang puso ay malakas na dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. The truth is, Ara Reyes, I love you. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Lahat ng kamera, lahat ng mata, lahat ng atensyon ay biglang napabaling mula sa lalaking nagkukumpisal sa entablado patungo sa babaeng tahimik na nakatayo sa dulo ng silid. Si Ara. Nakatayo siyang mag-isa, ang mukha ay basang-basa na sa mga luha na hindi niya namalayang pumatak. Ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit, ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang emosyon na mas malakas pa sa lahat ng iyon. Nakita niya hindi ang supermodel. Hindi ang batang tumakbo. Nakita niya si Marco. Ang totoong Marco. At sa wakas, pagkatapos ng lahat, siya ay malaya na. Ang mundo pagkatapos ng press conference ay parehong magulo at tahimik. Para kay Marco, ang pagbagsak ng kanyang karera ay mabilis at brutal. Nawala ang mga kontrata. Ikinansela ang mga proyekto. Ang dating hinahanga ang pangalan ay naging simbolo ng kontrobersya. Ngunit sa gitna ng pagguho ng kanyang itinayong imperyo, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nakahinga siya ng maluwag. Wala nang maskara. Wala nang itinatago. Para kay Ara, ang mundo ay naging isang entablado kung saan siya ang biglaang bida. Hinahabol siya ng mga reporter. Ang kanyang social media ay sumabog. Ngunit sa gitna ng ingay, ang tanging naririnig niya ay ang huling sinabi ni Marco. Ang tatlong salitang iyon na nagpabago sa lahat. Nagkita sila hindi sa isang mamahaling restaurant o sa isang pribadong lugar. Nagkita sila sa isang simpleng parke sa Quezon City, sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa mga mata ng mapanghusgang mundo. Walang nagsalita sa unang ilang minuto. Nakaupo lang sila magkatabi, pinapanood ang mga batang naglalaro sa di kalayuan. Si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit mo ginawa yon? Mahina niyang tanong, hindi nakatingin kay Marco. Alam ni Marco kung ano ang tinutukoy niya. Dahil pagod na ako, sagot niya, ang boses ay tapat. Pagod na akong tumakbo. Pagod na akong magtago. At higit sa lahat, pagod na akong saktan ka. Sa wakas, lumingon si Ara sa kanya. Tinitigan niya si Marco, ang lalaking nakita niyang gumuho at muling nabuo sa harap ng buong mundo. Nasaktan ako, Marco. Sobra. Alam ko, sabi ni Marco, ang sakit ay baka sa kanyang boses. At kung may isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay, yon. Hindi ang pagkawala ng karera ko. Hindi ang pera. Kundi ang sakit na naidulot ko sa'yo. Isang katahimikan na naman ang namagitan sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mabigat. Ito ay isang espasyo para sa pag-unawa. Ang batang lalaki sa palengke, nagsimulang muli si Ara, ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Natakot din ako para sa kanya. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. At matagal ko na siyang pinatawad. Lumingon siyang muli kay Marco. Pero ang lalaking nasa harapan ko ngayon siya ang kailangan kong maintindihan. Huminga ng malalim si Marco. Handa akong maghintay, Ara. Kahit gaano katagal.
Kahit hindi mo na ako mahalin pabalik. Ang mahalaga, alam mo na ang totoo. At ang totoo, mahal kita. Hindi dahil sa kasalanan. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Isang ngiti, isang maliit ngunit totoong ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Ara. Isang ngiti na nagbigay ng isang sinag ng pag-asa sa madilim na mundo ni Marco. Isang taon ang lumipas. Ang ingay ay unti-unting humupa. Ang mga headline ay napalitan ng mga bago. Ang mundo ay nagpatuloy. Si Marco Valencia ay hindi na ang numero 1 supermodel. Nawala ang mga billboard at magazine covers. Ngunit may mga bagong pinto na nagbukas. Ang kanyang brutal na katapatan ay umani ng respeto mula sa isang maliit, ngunit maimpluwensyang grupo sa industriya. Nakakuha siya ng mga maliliit na papel sa mga independent films, mga karakter na may lalim at sakit, mga papel na hindi niya kailanman magagawa kung siya pa rin ang perpektong Marco Valencia. Sa unang pagkakataon, umarte siya hindi gamit ang kanyang mukha, kundi ang kanyang kaluluwa. Si Sir David ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang manager ng isang superstar, kundi bilang kaibigan ng isang taong muling bumabangon. Si Katrina Imperial, pagkatapos ng isang maikling panahon ng negatibong publisidad, ay mabilis na nakahanap ng bagong ka-love team at nagpatuloy sa kanyang pag-akyat sa tuktok na para bang walang nangyari. At si Ara Reyes, hindi na siya isang personal assistant. Bumalik siya sa pag-aaral, tinapos ang kanyang kurso, at nagsimulang magtrabaho sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga batang biktima ng trahedya. Natagpuan niya ang kanyang boses. Natagpuan niya ang kanyang halaga. Ngunit sa kabila ng kanilang magkahiwalay na landas, ang kanilang mga puso ay nanatiling magkaugnay. Nag-uusap sila. Nagkikita. Walang label. Walang pilitan. Isang dahan-dahan na proseso ng paghilom, pagbuo ng tiwala, at pagkilala sa isa't isa ng walang mga maskara. Isang hapon, dinala ni Marco si Ara sa isang lugar. Ito ang lugar kung saan dating nakatayo ang nasunog na palengke. Ngayon, isa na itong maliit at payapang community park. May mga bagong puno, mga bangko, at isang maliit na palaruan. Umupo sila sa isang bangko, sa parehong pwesto kung saan, sa isip ni Marco, ay naiwan niya si Ara 15 taon na ang nakalipas. Dito nagsimula ang lahat ng kasalanan ko, mahinang sabi ni Marco, nakatingin sa mga batang naglalaro. Siguro, dito na rin dapat magsimula ang lahat. Lumingon siya kay Ara. Walang kamera. Walang mamahaling singsing. Walang grand gesture. Tanging katotohanan lang sa kanyang mga mata. Hindi ako perpekto, Ara, sabi niya. May mga peklat ako sa labas at sa loob. May mga araw na natatakot pa rin ako. May mga gabi na binibisita pa rin ako ng mga multo. Tumingin siya sa kanilang mga kamay na ngayon ay magkahawak na, isang bagay na naging natural na sa kanila. At alam kong hindi ka rin perpekto, pagpapatuloy niya. May sarili ka ring mga takot at mga pinagdaanan. Pero sa tingin ko huminga siya ng malalim. Sa tingin ko, ang mga basag na piraso natin ay magkasaktong-sakto. Sa wakas, tinitigan niya si Ara ng diretsyo sa mga mata, ang puso niya ay nasa kanyang mga labi. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang totoong buhay. Isang buhay kung saan haharapin natin ang lahat ng magkasama. Ara Reyes, can you let me be a part of your story? Ang tanong ay hindi, will you marry me? Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang paanyaya. Isang pagsusumamo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng saya. Ng paglaya. Ng pag-ibig na natagpuan sa gitna ng pagkawasak. Tumango siya, ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa papalubog na araw. Yes, Marco. Let's write our own chapter. Together. Sa ilalim ng puno, sa lugar ng kanilang pinakamasakit na alaala, sa wakas ay natagpuan nila ang kanilang simula. Isang halik hindi para sa mga kamera, hindi dahil sa kasalanan, hindi dahil sa awa, kundi isang halik na nagsasara sa isang kabanata ng sakit, at nagbubukas ng isang bago, puno ng pag-asa at wagas na pag-ibig. Magkahawak kamay, sabay silang naglakad palayo sa papalubog na araw, handa nang isulat ang kwento na para lang sa kanilang dalawa. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Ara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang kabanata hanggang sa huli,
kayo ang nagsilbing inspirasyon at lakas sa likod ng bawat salitang isinulat. Ang pagsulat sa kwento ni Marco at Ara ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mga ideya ng pagpapatawad, pagtanggap at pag-asa. Nais kong ibahagi ang isang kwento na nagpapakita na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pagyakap sa mga lamat at peklat ng isa't isa, at sa pagtuklas na ang mga di-perpektong piraso na ito ay maaaring bumuo ng isang buo at magandang larawan. Sana, sa kwento nila, ay nakahanap kayo ng isang paalala na lahat tayo ay may mga laban na pinagdadaanan sa likod ng mga ngiting ipinapakita natin sa mundo. At sana, naipadama nito sa inyo na ang tunay na katapangan ay hindi ang pagiging walang takot, kundi ang pagharap sa ating mga takot, lalo na sa takot na magmahal muli. Hangad ko na ang pag-ibig ni Marco at Ara ay mag-iwan ng isang maliit na init sa inyong mga puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung mayroon kayong mga saloobin o aral na napulot mula sa kwentong ito, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga tinig. Hanggang sa susunod na kwento.